si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Kongreso, sinuri ang nakaraang taong pangangasiwa ng pondo ng DOH at ang kahandaan nito sa bagong COVID variant. Paggamit ng AI deepfakes, ipagbabawal sa kampanyahan. PBBM, inaming nagpaparami ng kakampi kaugnay ng pagresolba ng issue sa WPS. Senator Win Gatchalian nanawagan sa ERC na payagan ang installment sa pagbabayad ng kuryente. Pride Philippine Festival 2024, dadaluhan ng mga sikat na personalidad sa ika-22 ng Hunyo. Crisis Alert Level 2, itinaas sa New Caledonia. Mga Pinoy pinag-iingat. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Magandang balita para sa mga accredited truckers ng Department of Agriculture o DA, ipapatupad na ang Agri-Trucks toll fee upang mabawasan ang bayarin nito sa mga expressway. Para sa buong detalye, tunghayan ang ulat na ito. Inihayag ng Department of Agriculture o DA ang pagpapatupad ng Agri-Trucks Toll Rebate Program upang mabawasan ang toll fee ng mga accredited truckers na dadaan sa mga tollways-operated toll road sa bansa. Ayon sa ahensya, ang rebate na makukuha sa nasabing patakaran ay nasa 16 na piso hanggang 156 na piso kung saan depende ito sa distansya at uri ng sasakyan na dadaan sa mga MPTC-operated expressways. Samantala, 2 piso hanggang 30 pisong rebate rate naman para sa mga dadaan sa SMC tollways. Pahayag naman ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalaga ang patakarang ito dahil makakatulong ito sa pagkontrol ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Maging ang pagtulong din itong mapainam ang industriya ng agrikultura. Ang nasabing programa ay direktibo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pinagsanib puwersang ugnayan ng DA kasama ang Toll Regulatory Board, Department of Finance maging ang Department of Transportation. Pinapaalalahanan ang mga accredited DA truck na siguraduhin ang valid auto-sweep o ang Easy Trip RFID upang maging bahagi ng rebate exemption na ipinatupad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagpulong sa Kongreso kamakailan ukol sa pondong inilaan ng Department of Health o DOH para sa nakaraang taon. Bahagi din ito ang kanilang pagsisiyasat ukol sa kahandaan ng ahensya para sa pagsugpo ng umuusbong na COVID variant. Ang buong impormasyon tunghayan sa balitang ito. Kamakailang nagpulong ang mga kongresista sa Kamara ukol sa pagsusuri ng pinaglaanan ng pondo ng Department of Health o DOH para sa taong 2023. Kaugnay rin dito ang kanilang kahandaan upang supuin ang bagong variant ng COVID-19. Ayon kay Marikina City Representative Estela Kimbo, napag-alaman ng Commission on Audit na mayroong mga iregulasyon sa paggamit ng pondo ng ahensya, gaya ng mga hindi kumpletong pagkakagamit nito, maling inventaryo, walang kainamang pamamahagi ng bakuna, maging ang pagpapatupad sa mga programang pangkalusugan. Tugon naman ni DOH Undersecretary Achilles Bravo, mayroon lamang nagastos na 80% sa 72% pondong nakalaan kung saan nagkakahalaga ito ng higit sa 20 bilyong piso. Paglilinaw niya, ang pondong inaasahan para sa kasalukuyang taon ay nakalaan para sa bagong bakuna bunsod ng nagbabadyang variant ng COVID-19. Bagamat kwenestyon ng Kamara ang kahandaan ng DOH sa nasabing banta ng COVID, inihayag ng PhilHealth Operating Chief Officer na si Eli Santos na mayroong benefit packages para sa mga miyembrong mangangailangan ng tulong upang matugunan ang kanilang kalusugan. Samantala, muli namang humingi ng klarifikasyon si Kimbo ukol sa higit 1 bilyong pisong halaga ng COVID-19 testing para sa higit 800,000 claims noong 2023 kahit wala ng pandemya. Dito ay pinahayag ng DOH at PhilHealth na kanilang tutugunan ng suportadong dokumento at datos kaugnay sa pagpapatunay ng mga testing kits noong nakaraang taon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Naisisulong ni Commission on Elections Chairman George Garcia na ipagbawal ang paggamit ng AI deepfakes sa campaign material sa susunod na halalan. Dahilan niya ito ay dahil sa madami ang nalilito at hindi makatotohanan ang sinasaad sa kampanya ng kandidato. Dagdag ni Garcia, ang pang-aabuso sa paggamit ng AI deepfake videos ay sumisira sa integridad ng halalan at kredibilidad ng mga pampublikong opisyal, kandidato at otoridad sa pamahalaan ng halalan. Pagbibigay diin niya, dapat umano kapag panahon ng kampanya ay aktwal na tao ang humaharap sa sambayanan. Alinsunod sa pagsulong ng karapatang pantao ng mga PDL sa bansa, ipinanukala ngayon ang Writ of Kalayaan sa pangunguna ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Tungayan ng ulat ni Princess Castro. Upang lubos na mapahusay ang pasilidad sa bilangguan at matiyak ang karapatang pantao ng mga persons deprived of liberty o PDL, isinusulong ngayon sa Korte Suprema ang Writ of Kalayaan. Ito ay sa pangunguna ni Senior Associate Justice Marvic Leonen, kung saan kanyang ibinahagi sa kanyang talumpati sa mga bagong abogado sa Integrated Bar of the Philippines, Caloocan, Malabon, Navotas Chapter nitong ika-25 ng Mayo. Ang mungkahing ito ay nag-ugat sa matagal ng problema ukol sa masikip na pasilidad ng mga kulungan sa bansa. Sa ilalim ng constitutional power ng korte, ang Writ of Kalayaan ay pahihintulutang magpahayag ng mga alituntunin tungkol sa pagprotekta at pagpapatupad ng mga pangunahing karapatan para sa PDLs. Layo nitong protektahan ang karapatan ng mga bilanggo sa kanilang mga buhay, kalusugan at karapatan laban sa malupit, kahiyahiya at hindi makataong parusa. Bukod dito ay layon din itong iwasto ang mga kondisyon ng pagkakulong at tugunan hindi lamang ang pagsisikip ng mga pasilidad kundi ang anumang issue na nakakabigo sa likas na dignidad at makataong pagtrato sa mga PDL. Kaugnay nito ay tinalakay ni Justice Leonen ang kasalukuyang kalagayan ng mga penal facilities sa bansa, maging ang estado ng mga taong pinagkaitan ng kalayaan o PDL at kung paanong ang panukalang Writ of Kalayaan ay makatutulong upang maituwid ang mga kondisyon ng pagkakulong at makataong pagtrato sa mga PDL. Binanggit din niya ang 2022 review ng Bureau of Jail Management and Penology ng Commission on Audit kung saan nalaman na humigit kumulang 2/3 ng mga kulungan sa bansa ang overcrowded. Dagdag pa rito, 323 sa 478 na kulungan ay nakararanas ng mataas na antas ng occupancy na humahantong sa hindi magandang kondisyon ng pamumuhay ng mga PDL. Sa kabilang banda, nilinaw ni Justice Leonen na ang panukalang ito ay hindi nilalayong lutasin ang lahat ng mga problema sa mga penal facility, gayon din ang mapalitan ang mga kasalukuyang programa at polisiya na mayroon ngayon ang ibang ahensya ng gobyerno. Pagkusaan niya, ito ay nakatuon lamang sa responsibilidad ng pamahalaang hustisya ng bansa na itaguyod ang proteksyon ng mga karapatang pantao ng mga bilanggo. Sa kasalukuyan, ang Technical Working Group para sa Writ of Kalayaan ay nasa proseso na ng pagkonsulta sa mga stakeholder at muling pagbisita at pagrerebisa ng mga alituntunin upang ipakita ang kanilang mga pananaw. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating unang panahon, opisyal nang idineklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan ngayong katapusan ng buwan. Sa kasalukuyan, may bagong binabantayan tropical depression na nasa hilagang Luzon na may maximum sustained winds na 45 kilometro kada oras. Kaya naman asahan ang kalat-kalat na pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands na dulot ng frontal system, habang posibleng flash floods pa rin sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PCG rumesponde sa insidente ng oil leakage sa Aklan. PNP-HPG nagbabala ukol sa mga hindi otorisadong motorista na gumagamit ng logo ng PNP.
PBBM inaming nagpaparami ng kakampi kaugnay ng pagresolba ng issue sa West Philippine Sea. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea, inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpaparami ito ng kakampi para maresolba ang nasabing issue. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpaparami ito ng kaalyado. Ito ay kaugnay ng issue sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ngunit paglilinaw ng Pangulo, ito ay upang hindi lamang boses ng Pilipinas ang maririnig. Naniniwala umano si Pangulong Marcos na kung maraming boses ang nananawagan para malutas ang issue ay mareresolba ito. Hangad lamang umano ng administrasyon ang mapayapang paglutas sa issue. Matatanda ang sinabi ni Marcos na nagkakaroon na ito ng back-channeling upang mapahupa ang tensyon sa West Philippine Sea. Samantala, pagtitiyak naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP, nakahanda sila sa posibleng mangyari kaugnay ng itinakdang fishing ban ng China. Hinihikayat ng AFP na patuloy na pumalaot ang mga Pilipinong mangingisda sa Baho de Masinloc dahil sakop naman ito ng exclusive economic zone ng bansa. Naka-standby at nakasuporta naman umano ang AFP sa posibleng pangaharas o pagdetain ng China. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Pwedeng maging installment ang pagbabayad sa kuryente matapos itong ipanawagan sa Energy Regulatory Commission. Para sa detalye, muling nagbabalik si Francis Riodique. Matatanda ang inanunsyo ng Meralco na magkakaroon ito ng taas singil sa kuryente ngayong Mayo. Ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, ito ay dahil sa naranasang red at yellow alerts dahil sa manipis na supply ng kuryente. Dahil dito nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian na payagan ang mga consumer na pautay-utay ang bayad sa kuryente. Ibig sabihin ay pahintulutan umano ang installment. Ayon kay Gatchalian, ito din ay dahil sa pagtaas ng pagkonsumo ng mga tao dahil sa matinding init. Pagbabahagi niya, tumaas ng 50% ang kanilang electric bill sa kanilang bahay. Dagdag pa ni Gatchalian na una nang pinayagan ang sistemang ito noong pandemya kasabay ng hindi pagkakaroon ng interes, penalty at iba pang charge. Mungkahi pa niya huwag putulan ng kuryente ang mga taong tatangkilik sa installment bilang mode of payment. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Kinilala ng Philippine Red Cross o PRC ang Philippine Coast Guard o PCG sa ginanap na World Disaster Report Forum kamakailan. Ang parangal ay ginawad sa PCG para sa napakahalagang kontribusyon at walang patid na pagkakaisa na ibinigay ng ahensya sa panahon ng pandemya. Ayon sa ulat, malaki ang naiambag ng PCG sa maagang pagsugpo ng pandemya ng PRC sa pamamagitan ng pagsagawa ng higit sa 5 milyong RT-PCR test, pamamahala sa isolation facility, pagbibigay ng mga bakuna at pagbibigay ng psychosocial support sa mga Pilipino. Sa ibang dako, rumisponde ang PCG sa insidente ng oil leakage sa Metallica Shipyard ng Barangay Polo, New Washington sa Aklan. Matapos makatanggap ng ulat ukol sa nasabing insidente, ay agad nagsagawa na ng manual collection ang PCG habang ang mga empleyado ng shipyard ay gumamit naman ng heavy equipment sa paghakot ng mga debris na kontaminado ng langis. Samantala, tinalakay din ng PCG ang mga paraan sa pagresponde kasama ng lokal na pamahalaan at tiniyak sa Municipal Health Office ang kaligtasan ng mga sumaklolo.
Matapos makatanggap ang Coast Guard Station o CGS Northern Quezon ng mga ulat ng nawawalang motorbangka ay agad itong ipinaalam sa Coast Guard Substation Burdeos upang simulan ang paghahanap at pagsagip. Agad din namang sinimulan ng grupo ang search and rescue operation para sa motorbangka kasama ang 3 katao nito na naiulat din na wala matapos mapwesto at mahihatid sa sheltering area sa barangay Kalutkot, Burdeos, Quezon. Nakipag-ugnayan na rin ang PCG Northern Quezon sa mga substation nito at iba pang lokal na otoridad upang paigtingin ang pagsisikap sa paghahanap sa nawawalang motorbangka. Nagbabala ang Philippine National Police Highway Patrol Group na hindi ito magdadalawang isip na magsampa ng kaso sa mga hindi otorisadong motorista na gumagamit ng logo ng PNP. Ayon kay HPG NCR Director Colonel Neil Francia, ito ay matapos maaresto ang 2 MMDA officer na mismong nagdikit ng logo ng PNP sa kanilang motorsiklo. Aniya, kahit na lehitimo ang pag-escort nito, ay questionable ang paggamit ito dahil hindi ito otorisado. Kaya naman panawagan sa publiko, iwasan gawin ang iligal na aktibidad na ito. Upang matiyak ang kaayusan at seguridad ng mga motorista, nagsagawa ng inspeksyon ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa emergency lay-by area sa EDSA Quezon Avenue flyover. Ang inspeksyon na ito ay pinangunahan ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes nitong Huwebes, katuwang ang ilang kawani ng ahensya. Ang layover area na ito ay inilaan para sa mga rider na nangangailangan ng pansamantalang masisilungan halimbawang naabutan ng malakas na ulan. Nitong kamakailan lang ay nilunsa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang Department of Health o DOH na kinatawan ng UHC Health Service Cluster Lead Undersecretary Abdullah Domama Jr. ang kaunang-unahang bagong Pilipinas Servicio Fair o BPSF sa Bonggao, Tawi-Tawi. Kasunod ng seremonya ay ang paglulunsad sa ipapatayong 2 palapag na pangunahing gusali para sa Datu Halod Sakilan Memorial Hospital na pinondohan sa ilalim ng DOH Health Facilities Enhancement Program. Sa nasabing kaganapan ay kabilang sa mga serbisyong ipinamahagi ang mga kagabitang kinakailangan pati na rin ang mga pasilidad upang mabigyan ng kompletong serbisyo ang mga pasyente. Susunod sa News Force. Dagdag singil sa NLEX toll, aarangkada sa susunod na linggo. Pride Philippine Festival dadaluhan ng mga sikat na personalidad sa ika-22 ng Hunyo. Flores de Mayo ginunita ng Kongreso. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kapit na mga motorista dahil nakaambang tumaas sa susunod na linggo ang toll rate sa North Luzon Expressway o NLEX. Partikular na magsisimula ito sa Martes, ika-4 ng Hunyo, kung saan aprobado na ito ng Toll Regulatory Board. Nakatala sa inyong TV screens ang dagdag singil sa toll rates para sa mga sasakyan na papunta sa mga sumusunod na lugar. Nitong Huwebes, isinagawa ang kauna-unahang Fire Volunteer Assembly sa lungsod ng Pasay na pinangunahan ng MMDA na siyang matutunghayan sa ulat ni Princess Castro. Upang bigyang pugay at kilalanin ang kabayanihan ng mga fire volunteer, isinagawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kauna-unahang Fire Volunteers Assembly sa lungsod ng Pasay nitong Huwebes. Ang kaganapan ay may temang When Flames Ignite, Heroes Unite. Ito ay pinangunahan ni MMDA Acting Chair Attorney Romando Don Artes na dinaluhan din ng ilang opisyal at kawani ng gobyerno
gaya ng Department of the Interior and Local Government sa pangunguna ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. Layon ng Assembly na bigyang halaga ang sakripisyo at dedikasyon ng mga taga-apula ng apoy maging ang mga rumiresponde sa oras ng kalamidad o sakuna. Sa maikling mensahe ni Artes, pinalalahanan niya ang mga miyembro ng Bureau of Fire Protection at Fire Volunteers na dapat laging tumalima sa batas trapiko kahit sa oras ng pagre-responde. Samantala sa naging talumpati naman ni Abalos, sinabi nitong ang mga fire volunteers ay mga bayani ng Pilipinas. Kasabay nito ay pinasalamatan din niya ang mga grupo ng volunteers sa kanilang agarang pagresponde sa mga trahedya sa Kalakhang, Maynila dahil maraming buhay ang naisasalba sa kanilang mabilis na pagtugon. Samantala sa panig ng MMDA, ang Public Safety Office at Road Emergency Group ang dalawang opisina na rumeresponde sa mga aksidente, sakuna at iba pang klase ng emergency sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Idinaos ng Kongreso ang Flores de Mayo upang gunitahin ito ngayong katapusan ng buwan. Idinaos ito upang magbigyang pag-alala sa tradisyonal na pagdiriwang ng buwan ng Pinagpalang Birhen Maria at pista ng Flores de Mayo na isang okasyon kung saan tampok rito ang paghahandog ng mga chikiting ng bulaklak para sa imahen nito. Ang nasabing pagdiriwang ay ginanap sa chapel ng St. Thomas More sa Batasan Complex. Mapapa-all shocks ka nga talaga sa unang wave ng lineup ng hosts at performers para sa Pride Philippines Festival ngayong taon na gaganapin sa Quezon Memorial Circle. Ang tema ng piyesta ngayong taon ay #LoveLaban to everyone na gaganapin sa ika-22 ng Hunyo. Makikisaya ang ilan sa mga nagniningning na miyembro ng LGBTQIA+ community at sikat na personalidad na pangungunahan ng host at TikTok sensation na si Sasa Girl at guest performers na sina Unkabaggable Star Vice Ganda, JK Labajo, Janine Berdin at Marina Summers. Bukod dito ay talagang mapapa-all shocks ang Blooms dahil masisilayan din ang girl group na BINI at iba pang stars na makikilove-laban sa QC. Para sa iba pang detalye ng kaganapan, tumutok lamang sa mga susunod pang anunsyo ng lungsod sa kanilang Facebook page. Balitang pandaigdigan, pinag-iingat ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga Pinoy sa New Caledonia na iwasan ang mga pampublikong lugar. Ito ay matapos itaas ang Alert Level 2 o Restriction Phase sa gitna ng mga kaguluhan sa teritoryo ng France. Sa tala ng DFA, nasa humigit kumulang 200 Pilipino ang naninirahan sa New Caledonia. Kaugnay nito, nauna nang idineklara ng France ang state of emergency sa Overseas Pacific Territory nito matapos ang nakamamatay na mga protesta na naugnay sa plano umano ng Paris na pagbabago ng karapatan sa pagboto. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, Kongreso, sinuri ang nakaraang taong pangangasiwa ng pondo ng DOH at ang kahandaan nito sa bagong COVID variant. Paggamit ng AI deepfakes, ipagbabawal sa kampanyahan. PBBM, inaming nagpaparami ng kakampi kaugnay ng pagresolba ng issue sa WPS. Senator Win Gatchalian nanawagan sa ERC na payagan ang installment sa pagbabayad ng kuryente. Pride Philippine Festival 2024, dadaluhan ng mga sikat na personalidad sa ika-22 ng Hunyo. Crisis Alert Level 2, itinaas sa New Caledonia. Mga Pinoy, pinag-iingat. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.